Magsitayo po ang lahat.
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay umihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili,
nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awitan, ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro.
Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng Kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Ating minamahal na Kura Paroko, Father Fidel Raura, mga kapatid na mga pari, pinangungunahan ng ating Episcopal Vicar, Father Len Coronel. Ang ating sangguniang pastoral, pinangungunahan ni Sister Pasita Paison, mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang kauna-unahang panahon o pagkakataon na ako ay nakapagmisa sa inyong napakagandang simbahan. Salamat sa inyo at salamat kay Father Fidel at natapos ninyo ang simbahang ito in less than a year, no? At hindi pa yata tapos ang mga palamuti na inilalagay nito. Kaya at this point ay talagang napakaganda na, no? At maganda pa yung sound system. Kaya mas lalong gumaganda ang mga homilies ni Father Raura na siyang dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Napakapalad po ninyo. Pero ang pagiging mapalad ninyo ay nagmumula mismo sa inyong pananampalataya. Sapagkat anuman ang ibibigay ng Diyos, kapag walang pananampalatayang tumatanggap nito at nagpapalago nito, ay hindi rin siya magbubunga. Ang mahal na Birhen ng La Salette ay ang Birhen na tumatangis. Hindi po ba? Ang imahen na ibinibigay sa atin tungkol sa pagpapakita ng mahal na Birhen ng La Salette ay siya'y tumatangis. At ba't siya'y tumatangis? Ba't siya umiiyak? Sapagkat nalulungkot siya sa kalagayan ng simbahan at ng mundo sa panahong yun. Matagal na yun. At sa panahong yun, ang mga tao ay meron pang pananampalataya. Hindi pa nagtatakwil sa Diyos. Ngunit pinaalalahanan na ng mahal na Birhen ang mga tao noon na darating ang panahon na ang pananampalataya ay itatakwil ng mundo. Pero kung tutuusin, hindi naman sa panahon lang noon o sa panahon ngayon na tinatakwil ang pananampalataya. Kahit sa panahon ng ating Panginoon mismo. Noong ating Panginoon ay naglalakad pa kasama natin at nagpapahayag ng mabuting balita, tinatakwil na siya
ng mundo. At yun yung binasa natin kanina, na sabi ng ating Panginoon, ang mga tao sa panahong ito ay parang mga bata na nagsisigawan sa palengke. Tumutugtog kami ng masayang awitin at hindi kayo sumasayaw. Tumutugtog kami ng malungkot na musika, hindi kayo tumatangis. Ano ba bang ibig sabihin noon? Sapagkat ang mundo ay merong sariling agenda. Ang mundo na sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan ay salungat palagi sa Diyos. Ay may sariling hangarin na salungat sa hangarin ng Diyos. Kaya tayo po ay maingat sapagkat bagamat tayo ay tinatawag upang maging isang sambayanang Kristiyano, hindi tayo nabubukod sa mundo. Nandito pa rin tayo sa mundo at kasama natin ang buong katauhan, sangkatauhan sa mundo. Iba't ibang hangarin, ngunit ang mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos upang maipahayag ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, mingling o kasama sa kaharian ng mundo. Kaya ito ang mahirap nating maaninaw. We need to discern, ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Ikumpara natin, ihambing natin sa kaharian ng mundo. Una sa lahat, ang kaibahan ay ang kaharian ng Diyos nababatay sa salita ng Diyos. Ang kaharian ng mundo ay nababatay sa hangarin ng pita ng laman. There's a basic difference. Ang salita ng Diyos ay nagmumula sa Espiritu at binibigyan ng kapangyarihan ang ating Espiritu upang maging anak ng Diyos, upang maitakwil ang pita ng laman. Kung tayo ay nagpapadala sa pita ng laman at ginagamit natin minsan-minsan ang salita ng Diyos upang mapairal ang hangarin natin na nagmumula sa pita ng laman, hindi na tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Sa halip ay, binibigyan natin ng mas malaking kahalagahan ang pita ng laman. Halimbawa po, it's just a basic example sa panahon natin ngayon. Narinig siguro ninyo na merong panukalang diborsyo sa ating bansa. Ang sinasabi ng nag-propose sa panukalang batas na ito ay nasa 2024 na tayo. 2024, ibig sabihin, moderno na ang ating pag-iisip at ang kalagayan ng mga tao ay nag-iiba na. Maraming mga matrimonyo na nasisira, maraming mga tao na nahihirapan sa matrimonyong mapang-abuso. Kaya kinakailangan ang diborsyo para mabigyan ng lunas itong pang-aapi ng mga babae at ng mga anak sa isang matrimonyo na abusado. Kung titingnan natin, tama naman. Mukhang tama. Pero, ano po ba ang sabi ng Diyos? At ano ang sabi ng ating Panginoon? Whosoever God has joined together, let no man put asunder. Kung sino man ang pinagkaisa ng Diyos, huwag buwagin ng tao. Kung titingnan natin, ano ba talaga ang totoo? Itong salita ng Diyos na nagsasabi, huwag buwagin? O itong mundo na nagsasabi, tulungan naman natin ang naghihirap. It's always parang
reasonable ang mundo. Nagsabi, tulungan natin ang mga naghihirap sapagkat marami ang sinisiil ng mga asawa. Pero kung tutuusin, kung titingnan natin, bakit ba ang ating Panginoon ay malinaw na nagsasabi, huwag-huwagin ang pinagkaisa ng Diyos? Sapagkat ang matrimonyo dapat hindi isang adventure lang. Hindi yung maglaro lang tayo ng bahay-bahayan. At kapag hindi na natin gusto ang isa't isa, at parang mahirap na ang pagsasama natin, ay sige, maghiwalay na tayo. In the process, sino ang mahihirapan? Ang mga anak. At kapag ang mga anak ay lumaki sa isang tahanan na nabuwag, lumaki na ang mga magulang ay nagkakahiwalay, hindi sila lalaki na maayos, nahihirapan sila. At dahil doon, magkakaroon ng epekto sa kanilang pamumuhay. Ayon sa isang pananaliksik, research, ang mga anak ng diborsyo ay disadvantaged. Nahuhuli talaga, ikumparar mo sa mga anak ng pamilya na buo. And then, that's our experience after all. Di naman siguro tayo mananaliksik pa upang alamin yan kung ang katotohanan yan. Sapagkat sa ating pagiging bata, nung tayo'y musmus pa, ayaw natin na ating mga magulang ay mag-aaway at maghiwalay. So, kung titingnan natin, yung panukala is focused only on the present, yung nakikita lang at nararamdaman na masamang kalagayan. Yung nag-aaway na mag-asawa, merong abuso. Pero sa kabubuan, if you consider the bigger picture, mas laking pinsala kapag merong diborsyo sapagkat ang mga kabataan ay papasok na lang sa matrimonyo na hindi na nagbibigay kahalagahan sa katapatan at sa sakramento na ginagawan upang ang mag-asawa ay magkasama at mabuo ang pamilya at mabigyan ng mabuting paghubog ang mga anak. Ganon ang kilos ng mundo. Ganon ang kilos ng mundo. Parang pinakukonsensya tayo. Sabi, ito kasing turo ng simbahan, napakahirap, nagbibigay ng kahirapan sa maraming tao sapagkat ang daming pinagbabawal. Hindi po. Kung meron bang pinagbabawal sa simbahan, sapagkat ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang nagsasabing, huwag niyong gawin yan, sapagkat kung gawin niyo yan, masisira ang inyong buhay. Sapagkat kung gawin niyo yan, mawawalan kayo ng kalayaan. Maghihirap kayo at hindi lang ang sarili ninyo, kundi may epekto ang ginagawa ninyo sa mga taong mahal ninyo sa buhay. Ganun po yung kasalanan. Pero ang mundo ay nagsasabi, hindi, enjoy life. Nakikinig kasi kayo sa simbahan, hindi naman masyadong strikto ang Diyos. Hindi naman masyadong strikto ang Panginoon. Bagkus ay ang Panginoon ay maawain. At anuman yung gusto ng pita ng laman, gusto ng Diyos na tayo maging masaya sa buhay natin. Kaya kung anuman ang pita ng laman, enjoy nyo upang maging masaya kayo sa buhay ninyo. That's what the world says. Ginagamit ang salita ng Diyos
Sinasabing ang Diyos ay maawain at madaling magpatawad, kaya ipagpatuloy ninyo ang inyong na-enjoy sa buhay na ito sa pagsusunod sa pita ng laman, dahil ang Diyos naman ay maawain. Yan ay deception, panlilin lang. Ang Diyos ay maawain, that's true. Pero bago magpatawad ang Diyos, bago magpatawad ang ating Panginoon, pinaalalahanan muna niya tayo, huwag gawin upang hindi na tayo papasok sa gusot at mahirapan kayo sa inyong buhay. Andyan po sa likod ninyo, may dalawang painting. Andyan yung The Prodigal Son. Sa kabila, andyan yung The Lost Sheep. Itong dalawang ito ay mga talinghaga tungkol sa awa ng Diyos. Itong prodigal son, ibig sabihin, ang Diyos ay magpapatawad. Katulad ng isang ama na tinatanggap niya ang kanyang anak, kahit ano pa man ang nagawa. Totoo yun. Ito naman sa kabila, ang Diyos ay naghahanap sa mga nawawalang tupa. At nang mahanap siya, mabalik sa kawan, tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Pero, huwag nating kalimutan na bago hanapin yung nawawalang tupa, ang hangarin ng Diyos ay naway walang mawawalang tupa. Sapagkat hindi madali ang pagiging tupang nawawala. Nakikita natin sa picture na yan, nag-iisa siya. Nasa kadiliman. At hindi natin alam kung merong mga lobo, mga asong gubat na sasakmal sa kanya bago siya mahanap. Buti na lang kung mahanap. Kaya, all the teachings ng simbahan tungkol sa mabuting pamumuhay is so that hindi na tayo dadaan doon sa gusot. Totoo, pinapatawad tayo ng Diyos kung anumang nagawa natin. Pero huwag nating subukan ang Diyos. Para huwag na tayong dadaan pa sa gusot. And in the end, hindi lang naman kasi tayo ang naapektuhan sa mga ginagawa natin. Siguro maawain ng Diyos para sa atin. Pero sa mga masama nating nagawa each time, meron talagang naapektuhan. Merong mga taong na-iskandalo. Merong mga taong nasaktan. Pinapatawad tayo ng Diyos, pero ano na lang yung mga taong na-iskandalo? Ano na lang yung mga taong nasaktan natin noong tayo nagpariwara? At ganoon din yun, ang prodigal son. Totoo, tinatanggap ng Diyos ang mga nawawalang anak niya. Mahal tayo ng Diyos. Naghihintay ang Diyos para sa atin. Kaya lang, ba't tayo lilisan pa? Kung tayo nasa bahay na, nasa tahanan ng Ama, namumuhay kasama siya, ba't tayo lilisan pa? Huwag nating subukan ang Diyos. Minsan ang mundo nagsasabi, mabait ang Diyos, nagpapatawad ang Diyos. Kaya, subukan nyo. Magpariwara muna tayo. Hahanapin naman tayo eh. Naway, pakinggan natin ang mensahe ng Birhen ng Lasalet. Siya'y tumatangi sapagkat tinatakwil ng mundo ang salita ng Diyos. Ang pamumuhay na nagbibigay galak sa sangkatauhan sapagkat sa pamumuhay na ito na nakabatay sa salita ng Diyos, tayo ay mamumuhay ng malaya, naglilingkod sa isa't isa. May galak sapagkat kasama natin ang Diyos.
Huwag na nating subukan pa at huwag tayong makinig sa panukala ng mundo, ng kamunduhan, na walang patutunguhan, kundi karimlan at pagdurusa. Ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak, na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang pagunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahalabiring nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos natin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kamiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka
sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa pagunitan namin sa mahal na Biring Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Maupo po tayo. Ngayon po ay gaganapin po natin ang pagtatalaga sa mga bagong pamunuan ng sangguniang pastoral ng inihahan ng parokyang ito ng Mahal na Birhen ng La Salette. Mangyaring pumunta po sa harap ang mga tatawagin kong pangalan. Ang ating co-chair, Pasita Paison. Secretary, Emelita Antero. Treasurer, Ivy Viran. Auditor, Annalisa Kimpo. PRO, Josie Rivera. Para sa ating mga commission heads, sa liturgy, Loida Alfonso. Evangelization, Mirna Halili. Parish Commission on Youth, Mary Windy Lapides. Social Communication, Kiv Emmanuel Vergara. Social Action, Frederick Lahom. Family and Life, Novelita Benicarlo at Francis Benicarlo. Temporal Goods, Redentor Frias. Basic Ecclesial Community, Florian Dominguez. Para po sa pamunuan naman ng Sub-Parish Pastoral Council, para Santa Monica, Expedita Tidoso, Santo Rosario, Elizabeth Leander, Birhen ng Lourdes, Graceville, Virgie Gadia, San Antonio de Padua, Marigold Emiteria Pascua, Birhen ng Fatima, Mountain View, Remedios Sam, Francisco Holmes, San Lucas Emelita Antero. Para sa ating mga religious mandated organization, Commission on Women's League, Baby Policarpio, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Adoración Nocturna Filipina, Florian Dominguez. Ministry of Lectors and Commentators, Helen Tadena. Ministry of Altar Servers, Jevi Casio Jr. Mother Butler Mission Guild, Nenita Ronquillo. Parish Collectors and Usherettes, Rowena Cruz. Music Ministry, Maya Bernadita Patrocinio. Apostolado ng Panalangin, Bernadette Triles. Legion of Mary, Sabina Elidzano. Pasca, Susan Garcia. El Shaddai, Janet Borja. Soldiers of Christ, Melinda Hernandez. Custodes, Lance Eli Silva. Minamahal naming Obispo, Dennis Villarojo, narito po ang mga bagong pamunuan ng Our Lady of La Salette, Pasay Parish, na nagnanais na magtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa sambayanan ng Diyos. Mga kapatid, iginagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan
ang inyong pagkakaloob ng inyong sarili sa paglilingkod. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong dapat na patuntunan bilang Kristiyano. Nakahanda ba kayong maglingkod sa simbahan bilang sangguniang pastoral ng inihahandang parokya ng Mahal na Birhen ng La Salette? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda ba kayo na taos-pusong paglingkuran ng bayan ng Diyos ng may pagmamalasakit at pagmamahal? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda ba kayong italaga ang inyong sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paghahain ng mga gawain at proyektong naaayon sa aral ng ating Panginoong Hesukristo? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda ba kayong maging huwarang pamunuan na sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo? Opo, nakahanda po kami. Yayamang inihayag ninyo ang pangako at kahandaan sa paglilingkod at pamunuan. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya at pagpapala. Basbasan mo ang mga lingkod na nasa iyong harapan. Tulungan mo po na kanilang mabigyan ng kaganapan ng kanilang tungkulin bilang pamunuan na naglalayong ikaw ay maparangalan, upang ang pananampalataya ay mapalaganap at ang simbahan at bayan ay mapaglingkuran. Bigyan mo po sila ng lakas sa gitna ng kanilang kahinaan, talino at isip sa oras ng kakulanganan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga tagapaglingkod, mangyaring humarap sa sambayanan. At bilang pagkilala at pagbati ay pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkalob sa atin ng dakilang araw na ito para magkasama-sama, magkatipon-tipon at sama-samang magpasalamat sa Kanya. Lalo pat ngayon, kasama natin ang binamahal nating Ama ng ating diocese, Bishop Dennis Villarojo. Salamat po, Bishop, sa pagkapaunlak po ninyo na makapagmisa po dito sa aming Quasay Parish. Gusto po talaga namin sa fiesta talaga. Actually, isang taon na pong nagpa-schedule tayo. Kaya lang nagkaroon lang ng konting miscommunication. Kaya hindi, nung nakita natin na open din at inalok talaga din naman na Bishop na makapagmisa ng Bisperas, kinuha natin yun kasi gusto talaga natin siyang makasama dito. Bishop, maraming salamat po. Thank you po. Sa aking mga kapatid na pare, mga kaibigang pare, maraming salamat po sa inyong suporta. Palakpakan po natin sila. Thank you po. At sa ating pagbati kanina sa mga bagong pamunuan, nagpapasalamat din naman tayo doon sa dati sa pangunguna ni Ate Mirna Gunido. Ate Mirna, salamat po. Palakpakan natin sila. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung sinabi po ng ating obispo kanina na mabilis na naitayo ito, talagang ang sekreto ay ang pagmamahal ng Diyos at kayo na lagi pong nakasuporta. Halos lahat sa inyo na hindi naman natin hinihingan, pero kusa kayong nagbibigay. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Palakpakan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Pasensya na po kung
saglit ako magbabanggit ng konting pangalan sapagkat bihira ko silang mapasalamatan. Pero sila yung hindi pumupunta dito, pero nandun yung suporta sa atin. Unang-una, nandyan ang nanay ko, nanay sa puso. Nanay Feli, salamat po sapagkat kahit di tayo napakalimit na nating magkita, nandun palagi ang suporta niyo sa akin. Hindi niyo ako nakalimutan. Ayoko na kayong abalahin para imbitahin, pero bigla kayong nandyan. Maraming salamat, Nanay. Palakpakan natin sa Nanay Feli. Salamat sa aking mga ate. Ito dati pa kasi, tagal-tagal na. Yung mga katabi niya, si Ate Juliet, Ate Edna, maraming salamat sa inyo. Thank you. At gayon din kay Kuya Ading at Ate Chit Santos ng Marilao pa, Ate Chit, Ate Kuya Ading, maraming salamat po. At ito po, gusto ko ring pasalamatan talaga. Ito po yung wala pa talaga tayong gamit. Kahit isa, wala tayong gamit. Biglang pumunta dito tapos sabi niya, Father, hindi ko kakilala, nakita lang niya yung live mass natin, tapos binili niya tayo. Yung mga nakikita po niyong gamit na yan, mula sa mga sakristan kanina, lahat. Ayaw niya itong pabanggit, pero hindi ko kasi makalimutan yung pagtulong niya dahil siya yung nagbigay agad sa atin ng mahalagang maibibigay yung mga gamit natin sa misa. Ang mag-asawa, si Kuya Ramon, tiga Antipolo po sila, tiga Rizal actually. Kuya Ramon at Ate Grace Maramba. Tapos, nagkataon pa, hindi niya alam na ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lasalet ay birthday pa niya. Ate Grace, maraming salamat sa inyo. Thank you. Andyan siya. Thank you po. Sa inyo pong lahat, asensya na nakapagbanggit ng pangalan, pero maraming salamat po sa inyo. Tayo po talaga lahat ang nagtulong-tulong dito. Konting-konti na lang yung kulang, pero marami na po tayong naitutulong. So, mas marami yung naitutulong po natin kesa yung konti na lang talaga na ipapagawa. Konti na lang talaga. Actually, halos wala na. Pero pangako po sa inyo na yun ay, na kung ano man po yung mga ibinibigay nyo pa, diretso na po sa pantulong sa iba. Salamat po. Thank you. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na Birhen ng Lasalet. sa dasal
pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, magsitang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog na mulaklak na numbalik. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal at tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsitang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog na mulaklak na numbalik. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nag
Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, sa dasal, amin ialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, ang birin kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang biring kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal,
Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Omnipotens Peterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, Udinium Filii Tu habitacum mefice meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemorationi leitamur, eius pia intercessioni, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divino auxilium mani et semper nobiscum.